To teach is to tell stories, stories that carry the wisdom of the past into the present and open the way toward the future. One teacher has dedicated himself to bringing these stories closer to the people, proving that history is alive in our daily lives. Dr. Michael Charleston Shao Chua, Associate Professor of History at De La Salle University, columnist for the Manila Times, resource person for the DOST SEI Scholars Leadership Camp, and the country's most active public historian on television. His passion for teaching reminds us that history is not just learned, but lived. Today, he takes the stage to remind us that in every story lies truth, in every truth lies hope, and in every teacher lies the power to shape a nation. Makasaysayang araw, kaguro. Hi, kumusta ka ngayong araw na ito? May nagtanong na ba sa'yo kung okay ka pa ba? Kaya mo pa ba? Tanong nga sa atin ng Director ng Department of Science and Technology Science Education Institute na si Dr. J.Il Cornelio. What is your heartbreak today? Teacher Bernie, marami ka nang isinakripisyo para sa trabaho mo. Tumanda ka na at hindi ka na nga nakapag-asawa. At kung nakapangasawa at nagkapamilya ka man, pati sila magsasakripisyo dahil kahit na gusto mo na silang makasama, ilang oras kang nasa loob ng klase at may extra paperworks pa. Alam kong nakakapagod. Tapos, maririnig mo pa, sayang, naging teacher ka lang. Bakit hindi ka naging doktor, engineer, abogado? Teacher lang. Tapos, maririnig mo na mababa daw ang kalidad ng edukasyon sa bansa. At bakit kaya? Dahil daw, hindi marunong magturo ang ating mga guro. Lagi tayong sinisisi. Bakit? Kasalanan natin? Kasalanan na naman natin? Una sa lahat, sasabihin ko sa'yo, believe ako sa'yo. Kasi narito ka at wala sa ibang bansa nagtuturo ka ng mga kabataan sa bansang ito. Sana, nababatid mo kung gaano kalalim ang papel mo o guro sa ating bansa. Bago pa dumating ang mga Spanish, sa panahon ng ating mga ninuno, ang buong bayan ang paaralan. Ang bawat magulang, datu, hara, bagani, panday, magsasaka, mangingisda at manlalayag ay guro sa kabataan ng kanilang bayan. Verbal at hands-on ang pinapasa nilang kaalaman at ipapasa rin nila sa susunod na henerasyon. At sa bawat dunong bayan na naipapasa, nasisigurong mananatiling maginhawa ang bayan. Tulad ng mga bagani na nagsisilbi sa bayan nang walang inaasahang kapalit. Sa bawat panalo sa laban, nilalagyan ng tattoo o batek ang kanilang katawan. At kapag naging mahusay na mandirigma na, marami ng batik, kaya tinatawag na batikan. Sa bawat pinapasang kaalaman sa sandata, iniingatan ng mahusay na batikan ang karangalan at ginhawa ng bayan. Pero para sa akin, sa lahat ng mga guro, ang pinaka-espesyal ay ang babaylan at ang binukot na nagsasaulo ng mga mito at epiko sapagkat ang mga paniniwala at salaysay ng pakikipagkapwa-tao, bayanihan at kabutihang loob ang nagbubuklod sa bawat isa. Sa bawat pag-awit nila ng mga pasalitang tradisyon, nagkakaisa ang diwa ng lahat na iisa ang kanilang pinagmulan at iisa ang kanilang patutunguhan. Sa bawat pagtuturo nila ukol sa mga bisa ng mga halamang gamot, nagiging mas malusog ang bayan. Dumating ang mga dayo at napalitan ang mga babaylan. Nagkaroon ng mga imam sa mga lugar na naging Muslim at pagdating naman ng mga mananakop na Espanyol, ang mga praile. Sila na ang bagong tagapamagitan ng espiritual na daigdig, manggagamot at mananalaysay. Sila ang naging guro natin at tinuro nila ang bagong pananampalatayang Kristiyano na hinalo naman natin sa ating mga sinaunang gawin. Bagamat may mga sekundaryang mga paaralan noon na tinatawag na kolehiyo at mga tertiary naman
na tinatawag na mga universidad na sa matagal na panahon ay para lamang sa mga Espanyol. Nagkaroon ng mga lokal na gurong Indio sa mga parokya bilang katekista hanggang magkaroon ng kolonya ng mga pampublikong paaralan. Ngunit ang mga ito ay limitado lamang. Ang edukasyon ay ginamit nila para sa mga kolonyal na kadahilanan. Sa pagtatapos ng galleon trade, gumanda ang ekonomiya para sa mga Indyong mangangalakal, kaya dumami sa kanilang mga anak ang nakapag-aral, naging ilustrado. Tulad ni Jose Rizal na sinabing, ang kabataan ang magandang pag-asa ng bayan niyang mutya, ngunit kailangan nito ng edukasyon dahil ang pagiging mangmang ang magiging kamatayan ng mga bansa. Ipinakita niya ito sa dapitan. Naging guro siya sa malungkot na bayan sa dulo ng mundo kung saan siya natapon. Iniwan niya itong mas maunlad at mas masaya. Ngunit, dumating ang mga Amerikano at kahit ang daming napatay sa ating pakikibaka laban sa kanila, nagpadala sila ng mga Amerikanong guro at nagsanay din ng mga Pilipinong guro sa mga paaralang normal. Ang malaking project nila, ang public school system. Subalit, sa kabila ng mahusay na pagtuturo, na ipasa sa atin ng pag-asa sa dayuhan. Sa pag-asam sa A is for Apple, na gamit ang guro upang ipakalat ang kolonyal na mentalidad. Ngunit, umusbong din ang mga gurong makabayan na nagturo ng may pagmamahal sa bayan. At hindi matatawaran ang husay ng ating mga guro, na sa sobrang husay, tila ginawa na natin silang one-stop government shop. Nagbibilang ng boto, nagpapakain ng mga bata, DepEd na, COMELEC na, DSWD pa, at marami pang iba. Minsan, humaharap sa panganib tuwing halalan at kung minalas, natutulad kina Phenomena Tatlong Hari at Nelly Banaag, literal na nagbubuwis ng buhay. Pero, huwag ka sanang panghinaan ng loob. Alam naming nakakapagod, pero sana alam mong mahalaga ka kahit walang nagsasabi sa iyo. Dahil sa panahon ng pambabaluktot sa agham at kasaysayan, ikaw ang frontliner namin. Sa kabila ng pag-aaway-away ng mga tao sa politika at ng panlilinlang at pandarambong, ang katotohanan na itinuturo mo ay liwanag ng pakikipagkapwa-tao. Ikaw, guro, ang pag-asa ng tunay na pagkakaisa. Kaya sana, magpakatatag ka po. Ikaw ang aming babaylan, ang binukot, ang hara, upang manatili kaming buo at isang bansa. Salamat sa lahat ng iyong pagpupunyagi at pagpapagal. Salamat sa lahat ng heartbreak na tiniis mo. Kung dati, ang babaylan, boses ang ginagamit. Hindi lang chalk at blackboard at projector ang pwede mong gamitin. Igalaw mo ang iyong katawan, umawit ka, gamitin mo ang talento mo, gamitin mo ang teknolohiya. Dahil ang bawat guro ay hindi lang guro. Ikaw ay manlilikha. Humuhubog ka ng utak, ngunit hindi tumitigil doon. Hindi tayo nagpo-produce ng mga robot lamang. Ayon nga sa katipong si Gregoria de Jesus Lacambini, igalang ang mga gurong nagpapamulat ng isip, sapagkat kung utang sa magulang ang pagiging tao, ay utang naman sa nagturo ang pagpapakatao. Ang tunay na dahilan ng pag-iral ng edukasyon ay hindi lamang upang magkaroon ng talino ang mga bata, kundi upang gamitin ng bawat Pilipino ang talino nila upang makipagkapwa-tao, upang ibigin ang kababayan. Nagamitin nila ang agham upang maglingkod sa sambayanan, hindi upang nakawan ng bayan o gumawa ng mga tulay na bumabagsak at mga nawawalang mga flood control projects. Pero, hindi mo maibibigay ang wala ka, kaya dapat ibigin mo rin sana ang sarili mo. Ingatan mo ang sarili mo. Increase your self-worth, kumbaga. Do what makes you feel handsome or beautiful. Pero, most of all,
Paramihin mo ang kaalaman mo, dagdagan mo ang mga degree mo, manood ng webinars, sumama sa mga conferences, makipagbayanihan sa ibang mga guro. Sabi nga nila, the best way to learn something you do not know is to teach it. You always stayed humble and teachable dahil pwede namang mag-aral pa at paghusayan pa. Higit sa lahat, tandaan mo kung sino ka. Ikaw ay guro. Ikaw ay bayani. Isang bayaning hindi nagyayabang na bayani siya, pero nakikita sa buong pagkatao niya. At kahit ano pa ang sabihin nila, walang doktor, walang engineer, walang abogado, kung wala ka. Itaas mo ang iyong noo, Teacher Bernie. Ikaw ay guro ng bayan. At sabi nga ng guro nating lahat na si Jose Rizal, sa pagtuturo mo, isinisilang ang kadakilaan ng bansa. Iangat mo ang iyong sarili, kaguro. Sama-sama nating buhatin ang bayan. Binigyan tayo ng may kapal ng kapangyarihan at gahum sa ating mga kamay. Tayo ay makatao at mapagbago. Padayon.